Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala at mga lihim na kaalaman. Ako ang inyong gabay sa isang paglalakbay patungo sa puso ng mga tradisyon at misteryo na bumabalot sa bawat yugto ng ating buhay. Ngayon, sisilipin natin ang isang araw na puno ng pag-asa, pagmamalasakit at matatandang babala, ang ika-27 ng Setyembre. Sa bawat pag-ikot ng kalendaryo, may nakatagong kwento, isang huling hininga mula sa nakaraan na humuhubog sa ating kasalukuyan. Ang ika-22 ng Setyembre ay hindi lamang isang simpleng petsa. Ito ay isang araw na puno ng mga enerhiya na nagtatakda ng mga pamahiin at nagbubulong ng mga babala. Ito ay araw kung saan ang mga bakas ng banal at ang mga anino ng lumang paniniwala ay nagtatagpo, nagbibigay liwanag sa kung ano ang dapat nating gawin at iwasan. Kilala ang araw na ito sa iba't ibang pangalan at kahulugan. Sa maraming dako, ito ay araw ng San Vicente de Paul, ang dakilang apostol ng kawang gawa at awa. Subalit, sa ilalim ng kanyang banal na anino, nandoon pa rin ang ugong ng mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno na nagpapatuloy na humubog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay araw ng pagmumuni-muni sa ating pagkatao, sa ating pagiging tao na may puso para sa kapwa, at sa ating koneksyon sa universo. Ito ay araw kung saan ang langit at lupa ay tila nagkakausap, nagbibigay ng mga tanda para sa ating kinabukasan. Sa kontekstong relihiyoso at espiritual, ang ika-27 ng Setyembre ay nakalaan sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Vicente de Paul. Si San Vicente ay isang paring Pranses na nabuhay noong ika-17 siglo na ang buong buhay ay inialay sa paglilingkod sa mga mahihirap, may sakit at mga nangangailangan. Siya ang nagtatag ng Congregation of the Mission, kilala rin bilang mga Vincentian, at kasama ni Santa Luis de Marillac, ang Daughters of Charity. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng malasakit at pag-ibig sa kapwa. Sa araw na ito, maraming deboto ang dumudulog sa kanya upang humingi ng tulong. Sa mga dalangin, madalas na hinihiling ang pagpapagaling mula sa karamdaman, lalo na para sa mga may sakit na espiritual at pisikal. Inaasam din ang biyaya sa ani, hindi lamang sa literal na kahulugan ng mga pananim, kundi pati na rin sa ani ng kabutihan at pagkakaisa sa komunidad. Ang mga naghahanap ng kasal o pamilya ay lumalapit din, umaasang gagabayan sila sa paghahanap ng tamang kapareha na may pusong busilak at mapagmalasakit tulad ni San Vicente. Ngunit, huwag nating kalimutan na sa ilalim ng pananampalatayang Kristiyano, nananatili pa rin ang mga bakas ng ating mga katutubong paniniwala. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay nagpupugay na sa mga anito, diwata at espiritu ng kalikasan. Ang mga aral ni San Vicente tungkol sa pagbibigay at pagmamalasakit ay tila umaayon sa konsepto ng bayanihan at malasakit na matagal ng bahagi ng ating kultura. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang kristyanong gawi, kundi isang likas na ugali na pinahahalagahan na ng ating mga ninuno na naniniwalang ang pagbibigay ay nagbubunga ng masaganang biyaya mula sa mga espiritu ng lupa at langit. Ang kwento ni San Vicente de Paul ay hindi lamang isang tala ng kasaysayan. Ito ay isang epiko ng pananampalataya, pagsubok at pagtatagumpay ng kabutihan. Isinilang siya noong 5281 sa isang simpleng pamilya ng magsasaka sa Rankin, France. Mula sa murang edad, ipinamalas niya ang matalas na isip at pagnanais na makatulong sa kanyang pamilya. Nagsimula siyang mag-aral bilang pari, hindi lamang dahil sa bokasyon, kundi umaasang ang posisyon ay magdadala ng kaginhawaan sa kanyang mga mahal sa buhay. Natupad ang pangarap niya, ngunit hindi sa paraang kanyang inasahan. Noong 1605, habang naglalakbay,
Nahuli siya ng mga pirata at ibinenta bilang alipin sa Tunis. 2 taon siyang namuhay sa matinding pagdurusa sa ilalim ng iba't ibang Panginoon, kabilang ang isang dating pari na naging alchemist at isang mananampalataya ng Islam. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pananampalataya. Sa huli, nabili siya ng isang Kristiyanong amo na, sa kabila ng pagiging isang apostata, ay nabihag ng kabutihan at katatagan ni Vicente. Sa tulong ng kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos at ang kanyang mapagmahal na disposisyon, nagawa ni Vicente na akayin ang kanyang amo pabalik sa pananampalatayang Kristiyano. Magkasama silang tumakas patungong France, isang himalang pagtakas na nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya at determinasyon. Ang karanasan na ito ang nagpabago sa pananaw ni Vicente sa buhay. Mula sa paghahanap ng kaginhawaan para sa sarili at pamilya, inialay niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa mga kapuspalad. Hindi niya inalala ang nakaraang paghihirap, bagkus ginamit niya ito upang mas lubos na maunawaan ang kalagayan ng mga nagdurusa. Nagtatag siya ng mga samahan tulad ng Confraternities of Charity at Daughters of Charity na ang layunin ay alagaan ang mga may sakit, magpakain sa mga nagugutom, at magbigay ng tirahan sa mga ulila. Sa kanyang mga gawa, nakita ang maraming himala, mula sa pagpapagaling ng may sakit hanggang sa pagbibigay pag-asa sa mga nawawalan. Ang kanyang legacy ay patuloy na nabubuhay sa mga gawaing kawanggawa sa buong mundo. Patunay na ang isang buhay na inialay sa pagmamalasakit ay maaaring magbago hindi lamang ng individual, kundi ng buong sangkatauhan. Siya ang patron ng lahat ng gawaing kawanggawa at ang kanyang araw ay isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay. Mga palatandaan ng tadhana, mga senyales na dapat pansinin. Sa araw na ito, ang universo ay tila nagiging mas bukas sa paghahatid ng mga mensahe. Ang mga palatandaan ay nasa paligid natin, naghihintay lamang na ating bigyang pansin. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng mga kaganapan, kundi mga lihim na pagbubulong ng kapalaran. Mga pamahiin sa panahon at ani. 1. Biglaang pagbuhos ng ulan pagkatapos ng tagtuyot. Kung ang araw na ito ay biglang ulanin pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkabalam ng ulan, ito ay tanda ng paglilinis at pagpapanibagong yaman. Ang bawat patak ay nagsasaad ng pag-agos ng biyaya, hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa ating buhay na nagdadala ng sariwang simula. Ito ay konektado sa tema ng pagbibigay ni San Vicente na parang ang langit ay nagbibigay din ng biyaya sa mga nangangailangan ng tubig at pag-asa. 2. Mahinang simoy ng hangin na may dalang dahon. Kapag may biglaang paghampas ng hangin na nagdadala ng maraming dahon sa iyong tapat, pinaniniwalaang ang mga espiritu ng kalikasan ay aktibo, nagdadala ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Maghanda para sa mga hindi inaasahang oportunidad o mga hamon na magpapabago sa direksyon ng iyong kinabukasan. 3. Maliwanag na bahaghari pagkatapos ng ulan. Ang paglabas ng bahaghari, lalo na kung ang araw na ito ay maulanan, ay isang napakagandang tanda ng pag-asa at pagtupad ng mga pangarap. Ito ay simbolo ng isang pangako mula sa itaas na ang iyong mga paghihirap ay magtatapos at papalitan ng kaligayahan at tagumpay. Ito ay parang selyo ng pag-asa ni San Vicente sa mga nagdurusa. 4. Pagkakaroon ng malaking bilang ng mga insekto sa bahay, pero hindi peste. Kung mapansin mo ang mga gumagapang na insekto tulad ng langgam o gagamba na tila dumami sa araw na ito, lalo na kung hindi sila nagdudulot ng pinsala, ito ay tanda ng dumarating na pagdami ng biyaya at kasaganahan sa tahanan. Ang kanilang pagdami ay sumisimbolo sa pagdami ng iyong kayamanan at oportunidad. Pia,
biglaang pagkalagas ng bunga o dahon ng puno sa iyong bakuran. Kung walang malakas na hangin o lindol, ngunit may biglaang pagkalagas ng mga bunga o dahon ng puno sa iyong bakuran, ito ay maaaring senyalis ng paglabas ng lumang enerhiya at pagpasok ng bago. Maghanda para sa mga pagbabago sa pamilya o sa iyong personal na buhay na maaaring maging simula ng mas magandang yugto. Tanggapin ito bilang isang natural na proseso ng paglilinis at pagpapanibago. 6. Paggising na malakas ang tunog ng agos ng tubig. Kung malapit sa ilog, peerage, dagat. Kung nakatira ka malapit sa ilog o dagat at malinaw mong naririnig ang malakas na agos ng tubig, ito ay tanda ng malakas na enerhiya na dadaloy sa iyong buhay. Ang tubig ay simbolo ng emosyon at kayamanan. Ang malakas na agos ay nangangahulugang ang iyong emosyon ay magiging mas matindi o darating ang malaking pagbabago sa iyong pinansyal na sitwasyon. Mga pamahiin sa buhay at salapi. 1. Paghahanap ng barya o maliit na halaga ng pera. Kung makakita ka ng barya o kahit anong maliit na halaga ng pera sa hindi inaasahang lugar, lalo na sa malapit sa simbahan o lugar ng kawanggawa, ito ay isang malinaw na sinyalis ng darating na biyaya pinansyal. Huwag itong baliwalain. Kunin ito, magpasalamat at itabi. Ito ay simbolo ng universo na nagbibigay daan para sa iyong pag-unlad at pagdami ng salapi. 2. Pagpasok ng ibon sa loob ng bahay at ligtas na nakalabas. Ang isang ibon na lumipad sa loob ng iyong tahanan at pagkatapos ay ligtas na nakalabas ay isang napakagandang pamahiin. Ito ay nangangahulugang may darating na balita o bisita na magdadala ng kagalakan, pag-asa, o isang mahalagang oportunidad sa iyong buhay. Ang ibon ay messenger ng langit at ang mensahe nito ay positibo. 3. Hindi inaasahang regalo o kabutihan mula sa iba. Kung may isang tao na bigla kang regaluhan o gawa ng kabutihan, lalo na sa araw na ito ay hindi lamang simpleng pagmamalasakit. Ito ay isang patunay na ang iyong good karma ay bumabalik sa iyo. Ang pagbibigay na iyong ginawa sa nakaraan ay bumalik sa forma ng biyaya at pagmamahal mula sa kapwa. Tanggapin ito ng buong puso at magpasalamat. 4. Ang pagdulas o pagbagsak ng hindi nasasaktan. Kung madulas ka o bahagyang matumba ngunit hindi ka nasasaktan, ito ay isang paalala na mayroon kang proteksyon mula sa itaas. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang bantay na gumagabay at nagpoprotekta sa iyo mula sa mas malaking kapahamakan. Mag-ingat pa rin, ngunit huwag kang mag-alala. Mayroong mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyong mga hakbang. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang gabi ng ika-27 ng Setyembre ay sinasabing isang panahon kung saan mas malapit ang mundo ng panaginip sa ating realidad. Ang mga mensahe mula sa subconscious at sa spiritual na dimensyon ay mas malinaw na ipinapakita. Panaginip tungkol sa tubig. Ang tubig ay sumisimbolo sa emosyon at kaluluwa. Kung ang tubig ay malinaw at payapa, dagat, ilog, lawa, ito ay tanda ng kapayapaan sa loob at darating na kaginhawaan. Kung ang tubig ay maulap, marumi o magulo, baha, bagyo, ito ay nagpapahiwatig ng mga emosyonal na kaguluhan o mga hamon na darating. Subalit, kung malampasan mo ang gulo, ito ay tanda na malalampasan mo rin ang mga pagsubok sa buhay. Panaginip tungkol sa mga bata. Ang mga bata sa panaginip ay sumisimbolo sa mga bagong simula, inosensya, at responsibilidad. Kung ang bata ay masaya at malusog, ito ay tanda ng mga bagong proyekto, ideya o kagalakan na darating. Kung ang bata ay umiiyak o may sakit, ito ay nagpapahiwatig ng mga alalahanin, mga hindi natapos na gawain, or pangangailangan ng iyong inner child na bigyan ng pansin. Panaginip tungkol sa matatandang tao. Ang mga matatandang tao ay sumisimbolo sa karunungan, gabay,
at koneksyon sa nakaraan. Kung nakakita ka ng matatandang tao na nagbibigay ng payo, pakinggan ito. Ito ay maaaring isang mensahe mula sa iyong mga ninuno o mas mataas na kapangyarihan. Kung sila ay tahimik at payapa, ito ay tanda ng kapayapaan na matatagpuan mo sa iyong landas. Kung sila ay galit o nalulungkot, ito ay maaaring isang babala na kailangan mong balikan ang ilang aral mula sa nakaraan. Panaginip tungkol sa pagbibigay o pagtanggap. Ang mga panaginip na may kinalaman sa pagbibigay o pagtanggap ng anumang bagay ay direktang konektado sa tema ng araw na ito. Kung ikaw ay nagbibigay, ito ay tanda na mayroon kang kakayahang magmalasakit at magbigay. Kung ikaw ay tumatanggap, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan o ng biyaya na darating sa iyo. Laging suriin ang konteksto. Ano ang ibinigay o tinanggap at ano ang naramdaman mo? Ang mga isinilang sa araw na ito, mga kaluluwang may espesyal na misyon. Ang mga ipinanganak sa ika-27 ng Setyembre ay pinaniniwalaang may espesyal na misyon sa buhay. Sila ay pinagkalooban ng mga katangiang nagpapakita ng kabutihan at pagmamalasakit na parang may bahagi ng espiritu ni San Vicente de Paul na naninirahan sa kanila. Sila ay likas na mapagmalasakit at mapagbigay. Palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanilang puso ay puno ng habag at hindi nila kayang balewalain ang pagdurusa ng iba. Sila ang mga natural na leader sa mga gawaing pangkomunidad at kawanggawa, madalas na nangunguna sa mga proyekto na naglalayong pagbutihin ang buhay ng iba. Sila rin ay may malalim na pakiramdam ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Hindi nila gusto ang kawalang katarungan at handa silang ipaglaban ang mga naaapi. Mayroon silang matatag na paniniwala at prinsipyo na pinaninindigan kahit na ito ay magdulot ng pagsubok sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang pagiging mapagbigay ay minsan nagiging kanilang kahinaan. Sila ay maaaring madaling mapagsamantalahan dahil sa kanilang busilak na puso. Kadalasan, inuuna nila ang kapakanan ng iba bago ang sarili na maaaring magdulot ng pagkapagod o pagkalimot sa sariling pangangailangan. Kaya't mahalaga para sa kanila na matuturing magtakda ng limitasyon at bigyan ng halaga ang kanilang sariling kapakanan upang hindi sila maubos. Ang kanilang tadhana ay madalas na may kaugnayan sa serbisyo. Maaari silang maging mahuhusay na doktor, nurse, guro, social worker, o sinumang propesyon na may direktang kaugnayan sa pagtulong sa kapwa. Ang kanilang buhay ay magiging mas makabuluhan kung patuloy nilang gagawin ang kanilang misyon ng pagbibigay at pagmamalasakit. Mga iminumungkahing pangalan, iminumungkahing Imeniki. Ang araw na ito ay pangunahing nauugnay sa pangalang Vicente, Vincent sa Ingles, or Victoria, na may kaugnayan din sa tagumpay ng kabutihan. Para sa mga nais magbigay pugay sa araw na ito, ang mga pangalang ito ay may malalim na koneksyon. Sa kultura ng Pilipino, ang mga pangalan tulad ng Amelia, nagmula sa Latin na emulus o rival, ngunit iniuugnay din sa industrious or aspiring. Karina, mula sa Latin na carus, na nangangahulugang dear or beloved, at Emmanuel, na nangangahulugang God with us, ay maaaring may kaugnayan din sa mga tema ng pagmamahal, paggawa at banal na presensya. Ang mga may pangalang Vicente ay madalas na may katulad na katangian ni San Vicente de Paul. Sila ay mapagpakumbaba, matulungin, at may malalim na pananampalataya. Sila ay hindi naghahanap ng papuri para sa kanilang mga gawaing kabutihan at masaya sa pagtulong ng walang kapalit. Sila ay mga ilaw na gumagabay sa dilim, nagbibigay inspirasyon sa iba na maging mas mapagmalasakit.
mga tradisyon at ritual. Ano ang dapat gawin para sa biyaya at proteksyon. Sa araw na ito, ang pagsasagawa ng mga ritual at tradisyon ay hindi lamang gawi. Ito ay isang pagpapakita ng ating paggalang sa banal at sa mga sinaunang kaalaman. Ito ay paraan upang buksan ang pintuan ng biyaya at proteksyon sa ating buhay. Narito ang ilang mahahalagang gawi na maaari ninyong isagawa. Ritual ng pagbibigay at kawang-gawa, ang puso ng araw. Layunin, upang magbigay-pugay kay San Vicente de Paul, mag-imbito ng biyaya at kasaganahan sa buhay at palakasin ang good karma. Ito ang pinakamahalagang gawi sa araw na ito. Ano ang kailangan? Anumang bagay na maaari mong ibigay, pagkain, niluto o hindi, lumang damit na maayos pa, mga laruan, pera o kahit na ang iyong oras at serbisyo. Paano isagawa? 1. Pagpili ng ibibigay. Sa umaga, maglaan ng oras upang piliin ang mga bagay na ibibigay. Siguraduhin na ang mga ito ay malinis, nasa mabuting kondisyon, at may layuning makatulong sa iba. Kung pagkain ang ibibigay, mas mainam kung sariwa at masarap. 2. Ang intent, layunin. Habang inihahanda ang iyong donasyon, huminga ng malalim at maglagay ng positibong intensyon. Sabihin sa iyong isip o bulong, sa pagbibigay kong ito, naway maibsan ang pagdurusa ng kapwa at magbalik sa akin ang biyaya ng higit pa. 3. Ang pagbibigay. Personal na ibigay ang iyong donasyon sa isang charity organization, simbahan na may programa para sa mahihirap, isang bahay ampunan, bahay kubo o direkta sa mga taong kilala mong nangangailangan. Kung hindi posible ang personal na pagbibigay, maaari itong ipadala. 4. Pagkatapos, huwag maghangad ng kapalit o pasasalamat. Ang tunay na pagbibigay ay walang hinihingi. Ang sapat na kapalit ay ang pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan sa pagtulong. Sa pag-uwi, magdasal ng pasasalamat sa Panginoon at kay San Vicente de Paul para sa pagkakataong makapagbigay. Maniwala na ang iyong gawa ay magbubunga ng magagandang bagay. Tuwa, ritual ng panalangin para sa kagalingan at kasaganaan, pagsasalita sa langit. Layunin, upang humingi ng proteksyon laban sa karamdaman, pagpapagaling at pagtawag ng biyaya para sa pinansyal na estabilidad at pangkalahatang kasaganaan. Ano ang kailangan? Isang puting kandila, isang baso ng malinis na tubig, at isang maliit na krusipiho o imahe ni San Vicente de Paul, kung mayroon. Paano isagawa? 1. Paghanda ng altar. Maglagay ng isang maliit na espasyo sa iyong tahanan bilang altar. Ilagay ang imahe o krusipiho, ang puting kandila at ang baso ng tubig. 2. Ang pagsindi ng kandila. Sindihan ang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan, pag-asa at proteksyon. Habang sinusindihan, isipin ang iyong mga hangarin para sa kagalingan at kasaganaan. 3. Ang panalangin. Ilagay ang iyong mga kamay sa itaas ng baso ng tubig at magdasal ng taimtim. Maaari mong gamitin ang sumusunod na dasal o ang sarili mong mga salita. O dakilang San Vicente de Paul, patron ng pag-ibig at kawanggawa, dinudulog ko po ang aking puso sa inyo. Ipanalangin niyo po ako sa Amang nasa langit para sa kalusugan ng aking katawan at isip. Naway pagalingin ang anumang sakit at ilayo ang karamdaman. Gabayan niyo rin po ako sa aking pinansyal na sitwasyon upang magkaroon ako ng sapat na biyaya upang hindi lamang ako maging sapat, kundi makatulong din sa iba. Naway ang tubig na ito ay mapuno ng inyong pagpapala at kapangyarihan. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos sa loob ng ligtas na paraayan. Inumin ang tubig na nasa baso o gamitin ito para hugasan ang iyong mukha at mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap
ng biyaya at kagalingan. Ang paggawa nito ay nagpapakita ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. 3. Ritual ng paglilinis ng enerhiya, pagpapanibago. Layunin, upang linisin ang negatibong enerhiya sa iyong sarili at sa iyong tahanan at magbukas ng daan para sa positibong enerhiya at swerte. Ano ang kailangan? Sariwang dahon ng lagundi o malunggay, isang palanggana ng maligamgam na tubig, at isang kurot ng asin. Paano isagawa? 1. Paghahanda ng herbal water. Sa isang palanggana, ilagay ang maligamgam na tubig. Durugin ng bahagya ang mga dahon ng lagundi o malunggay at ilagay sa tubig. Idagdag ang isang kurot ng asin. Ang lagundi at malunggay ay pinaniniwalaang may purifying properties, habang ang asin ay kilala sa pagtaboy ng masamang espiritu. 2. Ang pagligo. Sa hapon or bago matulog, gamitin ang herbal water na ito para ibuhos sa iyong katawan pagkatapos ng iyong regular na paliligo. Habang ginagawa ito, isipin na ang lahat ng negatibong enerhiya, pagod, at malas ay hinuhugasan palayo. 3. Ang intent. Habang naguhugas, sabihin sa iyong isip, sa tubig na ito, nalilinis ang aking katawan at kaluluwa. Ang lahat ng masama ay umaalis at ang lahat ng mabuti ay pumapasok. 4. Pagkatapos, huwag punasan agad ang iyong sarili. Hayaang matuyo ang tubig sa iyong balat upang masipsip ang enerhiya ng mga halaman. Ang nalalabing dahon ay itapon sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian, bilang simbolo ng pagtatapon ng negatibong enerhiya. Ang paggawa nito ay nagbibigay ng sariwang simula at naghahanda sa iyo para sa mga biyaya ng darating na mga araw. Mga tradisyon sa pagkain, kusina ng pag-asa. Sa araw na ito, ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay isang ritual ng pagkakaisa, pagbabahagi at pasasalamat. Ang mga lutuin ay simple, masustansya at nagpapakita ng pagmamahalan. Arroz caldo o lugaw. Ang mga mainit na sabaw tulad ng arroz caldo, lugaw na may manok at luya o simpleng lugaw ay perpekto para sa araw na ito. Ito ay simbolo ng pagiging payak at pagbibigay ng ginhawa. Ang pagkain ng lugaw sa araw na ito ay pinaniniwalaang magdadala ng kapayapaan sa kalooban at kalusugan sa katawan. Maaaring itong ibahagi sa mga kapitbahay o sa mga nangangailangan. Panchit. Kilala ang panchit bilang simbolo ng mahabang buhay. Ang pagkain nito sa araw na ito ay hindi lamang nagbibigay galang sa tradisyon, kundi naghahangad din ng mahaba at malusog na buhay para sa lahat ng kumakain. Ito ay mainam na ihain sa hapagkainan bilang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa para sa kinabukasan. Bibingka o puto. Ang mga kakanin tulad ng bibingka at puto ay madalas na inihahanda para sa mga okasyon at kapistahan. Ang mga ito ay simbolo ng pagiging masaya at ang pagbabahagi nito sa pamilya at mga kaibigan ay nagpapatibay ng samahan. Ang tamis ng mga kakanin ay sinasabing nagdadala ng tamis sa buhay at magandang samahan ng pamilya. Mga pangunahing bawal na gawain, ang mga babala ng araw. Sa araw na ito, higit sa lahat, kailangan nating mag-ingat sa mga gawaing maaaring makabara sa daloy ng biyaya o makahikayat ng malas. Ang paglabag sa mga babalang ito ay hindi lamang nagdadala ng masamang kapalaran sa sarili, kundi pati na rin sa buong tahanan at pamilya. Ang bawat bawal ay may kaakibat na malalim na paliwanag sa mundo ng mistisismo. 1. Mga bawal sa pag-uugali at pakikipagkapwa at hinitnas, pagsasalita ng masama o pagkalat ng chismis. Ang araw na ito ay para sa kabutihan at pagmamalasakit. Ang pagsasalita ng masama laban sa kapwa o pagkakalat ng chismis ay tulad ng paghahasik ng lason sa hangin. Ayon sa mga matatandang paniniwala,
Ang mga negatibong salita ay bumabalik sa nagsabi na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sariling buhay at tahanan. Ang magiging bunga nito ay pagkasira ng iyong reputasyon, paglayo ng mga kaibigan, at ang pagpasok ng mga negatibong enerhiya sa iyong aura na magdudulot ng malas at kabiguan sa lahat ng iyong gawain. Higit sa lahat, ito ay sumasalungat sa diwa ng araw na ito na nakatuon sa pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa, pagiging sakim o pagtanggi na tumulong. Ang araw ni San Vicente de Paul ay araw ng pagbibigay. Ang pagiging sakim, pagtanggi na magbahagi ng biyaya o pagbaliwala sa paghingi ng tulong ng kapwa ay isang malaking kasalanan sa espiritual na pananaw. Ang paniniwala ay ang mga biyaya na dumarating sa iyo ay dapat ibahagi upang patuloy itong dumaloy. Ang pagpigil sa daloy na ito ay magdudulot ng pagkaantala ng iyong sariling biyaya, pagtuyo ng iyong kasaganahan, at pagdami ng mga pagsubok sa pinansyal at personal na buhay. Ito ay magpapalit ng iyong swerte sa malas, sapagkat ang universo ay hindi nagbibigay sa mga hindi marunong magbigay. Pagsisimula ng away or pagkapuot. Ang araw na ito ay para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagsisimula ng away, pagkapuot, or pagtatanim ng galit sa puso ay magdudulot ng kaguluhan hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong paligid. Ang negatibong enerhiya ng away ay makaaakit ng masasamang espiritu at magdudulot ng tensyon at hindi pagkakaintindihan sa iyong tahanan. Ang bunga nito ay pagkawala ng kapayapaan, pagkasira ng relasyon, at ang pagdami ng mga problema na tila walang katapusan. Ang lahat ng kapaitan ay babalik sa iyo ng mas matindi. 2. Mga bawal sa gawaing bahay at pang-araw-araw. Paggupit ng buhok o kuko. Ayon sa mga sinaunang pamahiin, ang paggupit ng buhok o kuko sa mga espesyal na araw ay maaaring magbawas ng iyong swerte o maganyaya ng masamang kapalaran. Ang buhok at kuko ay itinuturing na extensions ng iyong aura o enerhiya. Ang pagputol sa mga ito sa maling oras ay parang pagputol din ng iyong koneksyon sa positibong enerhiya na maaaring magdulot ng pagkawala ng lakas, karamdaman o pagkabigo sa mga darating na plano. Ipangako na ito ay gagawin sa ibang araw upang mapanatili ang iyong swerte at kalusugan. Pagwawalis sa gabi o pagtatapon ng basura sa oras ng hating gabi. Ang pagwawalis sa gabi ay pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte palabas ng bahay. Ang mga biyaya na pumasok sa umaga ay wawalisan palabas. Samantala, ang pagtatapon ng basura sa oras ng hating gabi ay sinasabing nag-iimbita ng masasamang espiritu at malas. Ito ay tulad ng pagpapakita ng kawalang galang sa mga gumagala na espiritu na maaaring magdulot ng sakit, kapahamakan o biglaang pagkawala ng pera. Kung kailangan mong maglinis, gawin ito sa umaga at itabi muna ang basura hanggang kinabukasan. Pagpapakita ng sobrang pagmamalaki o pagmamayabang. Ang araw na ito ay para sa kababaang loob at paglilingkod. Ang labis na pagmamalaki o pagmamayabang sa iyong mga tagumpay o kayamanan ay hindi lamang nagdadala ng inggit mula sa iba, kundi pinaniniwalaan din na makaaakit ng mga masasamang mata o evil eye. Ang mga inggitero at masasamang enerhiya ay maaaring magdulot ng biglaang pagbagsak ng swerte, aksidente o pagkawala ng iyong pinagmamalaki. Laging tandaan na ang lahat ng biyaya ay galing sa itaas at ang pagpapakumbaba ang susi sa patuloy na pagdami ng mga ito. True, mga bawal sa pinansyal. Pagpapautang o paghiram ng pera. Sa araw na ito, iwasan ang pagpapautang o paghiram ng pera. Ayon sa mga pamahiin, ang pagpapautang sa araw na ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paniningil o pagkalugi, habang ang paghiram naman ay maaaring magdulot
ng pagdami ng utang at hirap sa pagbabayad. Ang enerhiya ng pera ay tila sensitive sa araw na ito, at ang paggalaw nito sa paraang ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng financial stability. Kung talagang kinakailangan, ipagpaliban ito sa ibang araw upang maiwasan ang anumang negatibong epekto. Pag-iiwan ng bukas na pitaka o walang lamang lalagyan ng pera. Ang pag-iiwan ng bukas na pitaka o walang lamang lalagyan ng pera ay pinaniniwalaang nag-iimbita ng kahirapan. Ito ay simbolo ng pagiging bukas sa pagkawala ng pera. Ang enerhiya ng kasaganahan ay gusto ang pagiging maayos at puno. Ang walang laman o bukas na lalagyan ay nagsasabi sa universo na ikaw ay handa para sa kawalan, at ito ang maaaring mangyari sa iyong buhay pinansyal. Siguraduhin na ang iyong pitaka at mga lalagyan ng pera ay laging sarado at may laman, kahit kaunting barya, upang maipakita ang iyong intensyon para sa kasaganahan. Ang araw na ito, ang ika-22 ng Setyembre, ay isang mahalagang paalala na ang bawat sandali sa ating buhay ay may dalang kahulugan. Sa pagpapakita ng kabutihan, pagmamalasakit, at pag-iingat sa mga babala ng nakaraan, binubuksan natin ang ating sarili sa mga biyaya at proteksyon ng universo. Huwag nating balewalain ang mga lumang kaalaman, sapagkat ang mga ito ay gabay mula sa mga ninuno na naglalayong protektahan at pagyamanin ang ating mga buhay. Manatiling bukas ang isip, busilak ang puso, at maging mapagmasid sa mga palatandaan sa inyong paligid. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng misteryo, mag-ingat po kayo at naway pagpalain ang bawat isa sa inyo